Hello, hello, hello. Good day mga Mima, mga Pangyang, mga Frenny. So ito po yung nung time na nagawa ko ng Portuguese egg tart. Tinry ko siya. Do medyo tricky yung kanyang dough kasi marami siyang simple lang siyang gawin pero yung method niya is medyo complicated dahil kailangan mo siyang i-fold and then i-fridge and then fold ulit para magkaroon siya ng madaming layer. So ayan, natapos ko na siyang i-fold and pre-set na siya. So ikinip ko muna siya. Ikikip ko siya sa freezer. Nakailang roll ako dyan. So, ayun na nga. Ikinip ko siya sa freezer for 24 hours. Kinabukasan, saka ko siya nakaroll na siya nung inilagay ko sa freezer. Sa ref. Ikat ko siya individually dun sa size nung mga molder natin. So, ayun. Nakakat na siya one by one. Ilalapat ko siya dun sa mga molders na gagamitin ko. Ayan siya. Press down nyo lang siya hanggang sa kuha nyo yung shape ng mismong molder na gagamitin nyo. Repeat lang hanggang maubos yung dough na ginawa ninyo. Yun lang. Tapos, ibabalik ko ulit yung mga shell na to sa fridge habang ginagawa ko yung kanyang filling. Uy, grabe. Grabe yung cravings ko dito. Ilang araw ko siyang tinitingnan sa YouTube, sabi ko kailangan ko itong gawin. Though hindi ko pa siya totally na perfect, pero ano na siya, flaky na siya. Meron lang ako siguro na miss na something. Kasi nakailang recipe na rin ako ng trial ng ano nito ng kanyang dough. Hindi siya ganun kadali. So ayan na nga, para sa egg mixture natin, gumamit ako ng 2 whole egg, tapos nagdagdag ako ng isa pang egg yolk. Ibibit mo lang siya. Bit. Tapos add ako ng sugar. Add sugar, mix, hanggang mag-incorporate yung kanyang ingredients. And then, naglagay ako dito ng 2 teaspoon ng cornstarch. Anong purpose ng cornstarch? Para siya yung magsisilbing binder. Tapos, nag-add din ako dito ng kaunting vanilla. And then, mix. And then, in a separate bowl, nilagay ko yung ating nestle cream. Tsaka 100 ml ng fresh milk. Isisimmer mo lang siya, hindi siya yung totaling boil. I-warm mo lang yung milk at saka yung cream. Pag medyo nakita mo na medyo bubbly na yung gilid, pwede na yan siyang i-turn off. Tapos, ilalagay natin siya unti-unti dun sa ating egg mixture. Ayan, inaantay ko siya maging warm dito. Medyo i-mix nyo din siya ng paunti-unti para hindi magdikit yung sa ilalim at hindi siya masunog. Mahina lang yung apoy nito. And then, sasalain natin siya later. Ayan, in-mix ko na yung ating egg yolk dito, yung egg yolk mixture. Inunti-unti ko yung lagay ng warm milk. Ayan, unti-unti nyo lang hanggang sa maubos yung cream. Mailagay nyo lahat ng milk mixture and egg mixture natin. Sorry, sinisipon ako. Ayan. So, nung natapos ko na siya, sinala ko siya ng twice bago ko siya inilagay sa ating mga crust na naka-assemble na. Ayan. Kailangan lang natin siyang salain para matanggal yung mga buo-buo niya. And then, yun na. Ito na yung mga crust natin. Galing yan sa fridge. Kung possible, pwede nyo siyang ilagay sa freezer. And then, ilagay natin to. Ilagay natin yung kanyang egg mixture. I-bake natin siya sa preheated oven ng 210 degrees Fahrenheit for around 20 to 25 minutes. And pag naisali na lahat, pwede na natin siya isalang sa ating preheated oven. Napaka ganda. Nakikita ko yung luto niya dun sa loob ng oven. Natutuwa ako. Dahil hindi siya ganun ka-perfect pa yung kanyang crust. Pero pwede na siyang pagtyagaan. Kasi kami lang din naman ang kakain. Ayun na siya, pinasok ko na siya sa oven. So ayun, habang pinapanood ko siya, kinikilig ako dyan. Ayun na, thank you for watching. Bye!